Welcome to this session. This talk explores the evolution of cybersecurity teams, contrasting traditional roles with emerging developer-centric positions that are reshaping the field and creating exciting opportunities for developers and software companies. With over 2 decades in cybersecurity and a long list of certifications, our next speaker has served as Deputy CISO and DPO at Maya and Chief InfoSec Officer of Swapu Labs. He is the founder and CEO of Sophie's IT Inc., helping organizations strengthen their security posture. To discuss the evolving landscape of cybersecurity teams, please give it up for Mr. Benji Brian Zamora. Hello, good morning. Good afternoon. Narinig niyo po ba? Okay. So, without further ado, kung narinig niyo clearly, let's begin our slides. So, yung di-discuss natin ngayon ay tamang-tama para sa atin kasi tayo, again, yung SOCCON is mostly developers yung audience. So, paano ba makakatulong yung developers sa security? Actually, marami. Sobrang dami. Bakit? Kasi tayo yung nag-handle, tayo yung normally ina-atake. And yung isa sa mga generalization. Bakit? Kasi karamihan ng mga attackers, karamihan ng mga tao, akala ang ina-atake is yung network. So, hindi totoo yun. Actually, 30% lang ng atake sa network. 70% is application. O bakit kaya, sir, application yung unang ina-atake? Kasi siya yung public-facing. Okay? Hindi ka maka-network pag nilagay ko yung aking mga servers sa loob ng demilitarize o sa DMZ, hindi na siya na-atake. Okay? So, malaki yung matutulong natin as developers para maging secure yung ating ating systems. Okay? So without further ado, so ano ba yung mga normal cybersecurity teams? So yung red, blue, tapos mamaya meron pa kasabihin na na ibang mga colors. Okay, so ako si Benji Zamora. Again, I'm not sure if na-introduce na properly. So I hold the CISP, CSEM, GMOB, LP team. Actually marami pa. Again, ba't ko sinasabi itong credentials na to para maging may bigat yung sinasabi natin. Okay? So, kamusta Sir Carlo? Long time no see. So, yabang slide muna before we go to the So, so I'm currently the founder and CEO of Sixfield. Okay? I have been working in the IT industry 24 years, 14 of which in the InfoSec industry. I hold most of the well-known international InfoSec certifications. So CISP siya yung gold standard for security. CSEM para sa management ng security. Licensed penetration tester, so hacker din ako. I hold also CASP sa CompTIA, SISWAE, etc. So I certified secure web application engineer. So developer ako. Ayun siguro yung Kaya may karapatan ako sabihin itong mga to kasi developer ako. At marami na akong karanasan, lalo sa consultancies ko, na ang nahack palagi ay yung application. Okay? So, So, yung next na dagdag, I am a computer engineering degree holder from UP Diliman, a master's in information systems at UP Open University. So, developer talaga ako alis 9 years old. Baka iba sa inyo, hindi ako pinapanganak. Nag-develop na ako sa GW Basic kung naabutan niyo pa yun, yung floppy disk na kulay black. May nakaabot pa naman nun. Can I have a raise of hands? May nakaabot na ba nun yung floppy disk na 5.5? Meron. Yan, so naabutan ko pa yun. Okay.
So developer talaga ako. So ngayon currently kahit na may-ari na ako ng kumpanya, nag-develop pa rin ako. So nag-develop ako ng mobile using Angular, Ionic, nag-React din ako. So yan. So mula HTML hanggang sa dito sa yan, new technologies ngayon. Yan. Actually currently meron pang nag-farm training sa amin ngayon. So yung Fast API, yung Python. So, okay. So yun. So yun lang. Gusto ko lang i-highlight yun kung bakit kapanipaniwala yung ating ginagawa ngayon. Okay. Okay, so next slide. So let's go to the agenda. So cybersecurity teams, bakit ba ako kailangan makinig sa iyo? Okay. Okay. Hindi ka kasi nakinig sa akin at di mo naintindihan, pwede ka makulong. Bigat na, no? So bakit ka pwede makulong? Kasi common misconception, yung data privacy officer daw yung nakukulong. Hindi totoo yun. Siya lang yung accountable. Ibig sabihin, he is the one who is facing the National Privacy Commission. Pero the one responsible is tayo. Okay? Sabihin tayo kasi tayo yung gumawa ng application. Tayo, network engineer, kaya gawa ng network. So, trabaho ng DPO is to check kung nagagawa mo ng tama yung trabaho. Kaya hindi siya technical eh. So, ang sabi lang niya, i-secure mo yung bigyan mo ng firewall, lagyan mo ng rules, pero hindi niya alam kung paano yung rules na yun. So it's really up to you as developers na sumunod sa DPO na hindi, without him giving the details to you kasi hindi nga siya tech. Okay ba yan? Okay. So, next, information security at special cybersecurity. Kasi common misconception din to. Okay? Na tawag ito na ang trabaho lang ng security guys ay sa cyber lang. So, mamaya di-discuss ko kung ano ibig sabihin mo. Okay? Yung information kasi can be both digital and non-digital. So digital, yun nasa cyber, tapos yung non-digital, yung mga hard copies natin. So kasama rin para sa semi-secure. Okay? Ano maganda example like database administrator, na-print out yung database. So hindi ko na kailangan hack yung database mo kasi kailangan lang kunin yung print out, kaya access na ako sa data mo. Ayun naman yung hindi naman yung actual server, di ba? Important is yung data. Okay? So okay ba? Maganda nga na yan. Okay, so next, after na differentiate natin yung InfoSec tsaka cyber, papaliwanag ko naman yung different colors na meron tayo ngayon. So we have the primary, secondary, and the other colors. Okay, so discuss ko yan. Tapos mag-Q&A tayo. Tapos mga references ko sa kinuha to. So hindi aking galing to. Okay? Tagapag-deliver lang ako ng message. Okay, so don't shoot the messenger. So ang trabaho ko lang ay kunin sa mga magaling na tao yung kanilang research, tapos ilagay ko sa isang PowerPoint at may i-discuss it. Okay po ba? Okay. So let's, why should I care? Cybersecurity is why should I care? So may mga data privacy law kasi sa Pilipinas. Sa Pilipinas kaya sa buong mundo. Okay? So sa atin, ang pinakasikat is yung Data Privacy Act of 2020. Okay? So pagka, ang dalawa kasi, actually tatlo yung batas sa Pilipinas na nagtutungkol sa atin, sa cyber. Okay? So, yung una is yung tawag ito, yung pinakasikat sa Data Privacy Act, mamaya discuss. Yung E-commerce Law of 2000, so ito yung tawag ito, yung mga pag-hack ng, access devices. So, diba, kinuha ko yung card mo, credit card mo, yung credentials mo, yung PIN mo, ayun yung sakop ng E-commerce Act of 2000. Tapos next, nagkaroon ng Cybercrime Act of 2012. Okay? So, ang pinaparusahan dito, yung mga hackers. So, yung dalawa, okay. Yung pangatlo, yung Data Privacy Act, ang pinaparusahan, hindi yung hacker. Yung gumawa ng system. Di ba nahack ka na, paparusahan ka pa, papakulong ka pa. Di ba ang lungkot naman nun? So, yun yung problema sa data. Ano yung problema? Actually, maganda siya kasi ini-instill ng batas na maging maging vigilant tayo sa security natin or sa data privacy natin. Okay? So, kailangan alam natin itong batas na to. At bilang developers or bilang system administrators or network engineers, kailangan meron kayong gagawin para sa batas na to. Okay? So, next, EU GDPR. So, ito yung sikat naman sa Europe actually yun. Without bashing our constitution. Because dito kasi nanggaling yung ating Data Privacy Act. Yung kawalan ng GDPR version. Ngayon nagbago siya ng konti. So, pagka meron ka sa system mo na isang user na merong European descent,
Okay, so European descent. Dati nagkatrabaho ako sa Paymaya. So, may isang user kami, actually marami users na European descent, automatic in-scope ka sa GDPR. So, nakakatakot dito. Dahil tawag dito, actually si Sir Carlo kasama ko dati sa Swapo Lab. So, yun. So, European yung mga tawag dito. Actually, international for international clients yung aming hinahandle. So, dahil mas mabigat yung GDPR, mas mabigat ako sa Data Privacy Act, mas marami kang kailangan gawin para mag-comply. Tapos napaka-stiff ng penalties. Sa ating Data Privacy Act, so may dalawang difference. Yung Data Privacy Act may criminal. Ang criminal, ibig sabihin, makukulong ka na, ay magabayad ka na, makukulong ka pa. Sa GDPR, walang kulong. Okay, pero sobrang laki naman ng bayad kasi euros ang bayad. Okay, so pick your poison. Again, makukulong ka at makukulong ka pa. Ay, walang kulong. Madadanyusan ka pa. Okay, so sobrang higpit ng batas. So medyo we need to know. Eh. So yun yung reason kung bakit tayo kailangan aware sa cybersecurity. Okay. At pati sa teams. Ano pa? So we have the GLBA, HIPAA, PCI DSS. So discuss ko isa-isa. So pag GLBA, pagkahalimbawang cater to commercial institutions sa US. Okay? So automatic GLBA in scope ka na. Okay? So next, HIPAA. So again, this is a US standard, pero again, alam po, ina-apply din siya sa iba't ibang parts of the world. Pagka you handle health records, okay? So you are now sa HIPAA. Okay, sabi sa akin, again, ako, PCI DSS yung pinakamahirap i-comply, pero yung mas mahigpit, stringent yung rules. Okay? Yung mas technological-wise yung PCI DSS. Ito naman, sa HIPAA, mas strict yung rules kasi mas documented. Okay? Mas kailangan nagpa-follow ka. Okay? So okay, so klaro, yung sa technological, yung paghigpit, isa naman, more of process-oriented na compliance. Okay? Okay. So next, so PCI DSS, so pag you handle credit card data or debit card data, so pag meron kang card data kailangan, so Paymaya, yung maganda example. Alam ko may mga nagkatrabaho rin dito sa iba't ibang fintech companies, so you are under PCI DSS. So, yan. Okay, BSP Circular 982. So, pagka you handle fintech na regulated by the BSP. So, you have to comply with BSP Circular number 982. So, ito yung ITSM nila, IT Security Management. Okay? Next, the ICT. So, alam ko, sponsor ng DICT guys. So, they have a Memorandum Circular number 5 ng 2017. So, it talks about security or data privacy. Okay? So, kailangan mag-comply tayo. Okay? Okay. So, cybersecurity, what should I care ulit? Okay, so, yung una, tawag dito, developer ako, junior pa, kakapasok ko lang sa kumpanya na to. Kailangan ko bang tawag ito, maging concerned? Oo. Kasi makukulong ka. Okay, so magandang example nito. So, magandang system na yung kumpanya nyo. Halimbawa, your company X, you have a application that is super secure. Tapos dumating ka sa company, junior developer ka. So, binigyan ka ng ticket, binigyan ka ng binigyan ka ng task sa Scrum nyo. Okay? Tapos hindi mo na hindi ganoon ka-secure yung code mo. Pero pinush mo sa production kasi kailangan na, kasi deadline na. Kailangan, sabi ni Scrum Master, we have to push this kasi deadline na ng tapos ay split. Tapos kayo. So, sino mananagot? Can I have someone on the chat? Sino mananagot? Maganda yung mga tanong kami at sagutan kayo yung mga tanong nila. So, yan. Clarification daw. So, yan. Very good. So, yan. So, ang mananagot is yung responsible. Okay. As long na ginagawa ng BPO, okay, sasagot ko yung kay Sir Angelo, pero ganun yung sagot ko. So, same thing. So, pag junior developer ka, ikaw yung responsible na gumawa. Hindi ka nag-follow ng procedure. Again, ang assumption na procedure, may procedure on how to secure. Tawag ito, may organization yung may procedure on how to secure something, how to secure the application. Hindi mo finalo, problema ka. Sagot ko ba, sir, yung Sir Angelo yung tanong mo? So, yun yung junior developer, bagong pasok, nagbigay ng sa makukulong.
Hindi man kagad-agad, baka may merong abogado rito na magsabi sa akin, kulong kagad, hindi, may proper process, may due process naman. Nasasabi ko lang na you will be liable. Yung Data Privacy Act, Vision na Mayor, 6 years to 12 years imprisonment. Same thing as ng Cybercrime Act. So masama nun, ito nakakatawa, tatabi mo yung nag-hack, yung hacker, kasama mo sa kulungan. So parang kayo nakakulong. so yun yung problema doon. Okay? Okay? Okay ba? So yun. So next, I am a database administrator. Concerned ba ako rito? Yep, oo. Bakit? So, ayan, sagutin kayo kay Sir Romel mamaya. Again, ngayon lang ako nabasa yung chat. So, bakit kaya? Kalimbawa yung database mo ay hindi rin ganun ka-secure. Ano ibig sabihin? Yung port 3306 ng MySQL database mo naka-public facing. So, makukulong ka ba? Alam mo, makukulong ka. Okay? Ano pa, nakalimutan mong magawa ng stored procedures. Prepared statements sa ibang language, ibang SQL, ibang SQL databases. So, pag hindi mo ginawa yun, mananagot ka. Very good. Discuss natin sa marami. Maganda sa mga tanong. So, good. So, again, I'm trying to, kaya nga nagka-Taglish din ako because I would like to, people to understand what I'm talking about. Kasi pagka panay English, di ba? Technical jargon na nga, kasi English na pa di mangyayari. Walang So, Tagalog ko. So, there was very good. Very good. Prepared statements, agree. Agree ako na tawag ko rito na dev yung actually step back ako. Okay? So, yung prepared statements, kasi kinocall lang sa MySQL. Kahit na SQL pa yan, kinocall lang, meron call something sa amin again, I'm a developer. So, yung gumawa ng actual stored procedure, hindi naman yung developer. Magbibigay lang sa amin ng is bibigyan kami ng function names. Again, correct me mga devs. That's Sir Romel. Ayan na function name lang ng DBA, tapos ilan ko call namin. So, dapat ganun. Dapat meron akong function, call ko siya. So, yun yung STMT, yung prepared statements. Sorry, nag-Java, halo-halo na naisip ko. So very good question. Good question. Good statement, Sir Romel. So, okay? So, database administrator can be liable. Kahit nga, actually, sir, yung firewall naman, gumawa, network engineer. So, agree. Agree rin ako na tawag mo rito, yung firewall rule, dapat dinisalaw niya yung kanyang public facing na port, dapat dinisalaw niya. Pero may pananagutan ba yung database administrator? Again, the network engineer only follows what ano yung sinabi. Actually, deployer ko ano yung sinabi mismo ng pagpapa-deploy. So, yun. So, yun yung gist ng kay Sir Robert. Okay. So, ganun sa developer, di ba? The network engineer or the database the deployer doesn't really understand the code. Ikaw yung nakakaintindi ng code. So, kung ano yung utos mo sa kanya, gagawin lang niya. So, ako sabihin na dumb, pero yun talaga yun. Actually, meron tayong mga CI/CD pipelines kasi iniutusan mo na lang yung pipeline or yung kung ka-pipeline, meron kayong manual deployer. So, inutusan mo yung deployer to do the things that the deployer has to do. Okay? And natutuwa ako sana, this is what I want. Actually, kung pwede nga audio yung salita nyo, you can interrupt me anytime para maintindihan natin yung ating pinag-uusapan. Okay? Misconfiguration. Tama si Sir. So, yun yung number 1 actually. Misconfigured database. So, kasalanan yun kasalanan ba yun ng developer? So, hindi. Kasalanan yun ng DBA. Good. So, next. So, I'm a network engineer. I know a little about this. Konti lang alam ko Hindi naman talaga ako security. Okay? Meron kami dedicated security team. Hayaan ko lang ba sila? So yun. Ayun yung common mistake. Dahil may security, may data privacy team kami. Concerned pa ba ako doon? So, dapat concerned. Kasi again, the security team, sila yung final check. Kung meron kayong ganung approval process, okay, so sila mananagot, ultimate approver. Pero kung wala, kung pure
DevSecOps. Kaya dapat kaya may sec, di ba? Mananagot ba ako? So, mananagot ka. So, naano ko ba naano ko yung ano na, yung responsible, yung, kasi common ano yan, kasi kahit ako, nung naging DP ako ng PMI, akala ko ako yung mokul. Kaya nga wala may gusto ng accountability ng Data Privacy Officer. Pero hindi pala. Ang trabaho mo lang ay mag-report. Basically, sumbongero. Sumbongero ka sa NPC kung ano yung hindi ginagawa ng tama ng inyong technical team. Okay? So, nag-make sense po ba? Can I get a raise of hands? Sige po. Okay. So, again, alam ko medyo glaring yung mga sinasabi ko. Pero ayun yung reason ko ba't mo dapat ginagawa to. I am in sales. Should this concern me? Alam ko may mga sales engineers dito sa Softcon. So, ano ba ako sa security? Opo. Kasi ito yung example ko kanina, di ba? Merong nag-print out. Actually, may experience to. Meron akong company dati na nagpinagtrabahuhan. Ang tawag ko dito, yung sales agent, meron siya access sa hindi na direct database, meron siyang marketing, may CRM. Pinit out niya kasi gusto nila gawin sa bahay yung tawag dito, yung ang trabaho niya, which is very good for her. Tama naman yung kanyang objective, usually his or her, ang objective niya ay tawag dito, solemn or tawag dito, yung positive. Kaso the fact na tawag dito na dinala niya, okay, so ito yung kicker, ito yung nakakatawa. Siyempre normal, nag-Starbucks sila, tapos nakalimutan niya yung listahan ng customers sa Starbucks. So palagay mo nanagot siya. Okay ba yan? So yun, so managot siya. Tama, yan. Actually, ito yun. Meron ba nga actually, may malaking company rin dito na hindi ko nabanggitin. Ginamit ng HR nila, hindi tinapon yung disposal. Kasi di ba yung resume, maraming nagpasa ng resume. So, hindi nila sinread yung resume. Tinapon lang nila pinatapon lang nila. Dahil nga scratch papers. Tapos nakita nung isang, yung resume, ginawang pambalot at tinapa sa isang palengke. Hindi ko nababanggitin din kung saan palengke yun. Nakita ng applicant yung kanyang resume dun sa pinambalot ng tinapa. Nagkaso ba siya? Opo, nagkaso siya. So kailangan so dapat alam nyo na kahit HR kayo, sales kayo, affected kayo ng security. Ulitin ko, 6 to 12% imprisonment. So, nakalungkot siya. So good. So, natutuwa ka na marami nag-react. So, that's all. Affected ka ba? Affected ka. Kahit sales ka, kahit HR ka. So, ito yung next yung HR. Yan. So, I think this not concern me. So, common mistake din yan. Actually, sa isang company, lalo na pagka hindi naman masyadong malaki yung customer database nila, yung HR or yung admin yung pinakamalaking database na hawak. Ano database yun? Yung employee database. Thank you, ma'am. Tama. Security is everyone's samdani katingin. It's everyone's responsibility. Again, po ulit ko sinasabi, gusto ko lang i-highlight. Kasi karamihan ng tao, hindi interested, kundi dito sila sa hacking part. Alam mo yung hindi sa protection part. Oy, gusto ko maging hacker. Mag-download ako ng Kali Linux. Hacker man ako. so yun yung gusto mangyari ng mga tech staff. Pero yung mga dito yung pag-secure hindi nila alam. So ayun yung dapat masutunan ng mga tao. Okay? So palagi ko na paliwanag ko na kung bakit ako nagki-care. Kung bakit kailangan na, sabi nga ni ma'am, Dani ka, everyone responsibility. So, doon ako sa InfoSec versus CyberSec. Okay, so yung CyberSec is just a part of InfoSec. Tatandaan niya na by definition yan, meron pa ako nakita na hindi daw, mas malaki daw yung CyberSec. so yung mali po yun. So yung InfoSec, kasi yung CyberSec, digital, sa cyberspace. So pag naging digital na siya, cybersecurity na tawag. Pero pagka halimbawang InfoSec, sabi pati non-digital. So yung hard copy. So InfoSec covers both digital and non-digital. Basta may information. Pag sinisecure, kaya may data privacy data, di ba? So information is tawag ito mas refined na data. Okay?
Sa ITIL, meron. Same type ko rito, meron tawag na DICW. So data goes to information pag sinala mo. Okay, plus will go to knowledge. Kung nag-ITIL yung mga tao rito. And goes to wisdom. So sala-sala lang. Okay. Kaya information yung security, yung information sinisecure natin, hindi yung data. Wisdom. So data, information. Okay? So data privacy lahat. Kahit anong data, kahit unstructured yung data, kailangan mo siyang secure or i-privatize kasi private ang ginamit na term. Okay? So, konting definitions again. Alam ko nakakaantok ng mga definitions. So, information security, state of well-being, of information and infrastructure, which is the possibility of theft, tampering of information services kept low or tolerable. So, yan. So, ito rin, gusto ko nang highlight yan, yung tolerable. So, there's no such thing as 100% secure. Okay? All you can do is mitigate. So, natawag sa ibang libro, risk appetite. Paano nagkakalat? Ayun, very good. Pwede po ba yun? Yung mga marites na nagkakalat ng info. So, depende kung paano niya nakuha yung information. So, ayan. Magandang na. So, alimbawa, yung data na binigay ko sa'yo, private, tapos kinalat mo, so, concerned ka. Pwede siyang mademanda. Pero kung yung data is public, kinalat ko rin, so hindi na. So, depende sa classification ng data. Sir Dan. So, yun. So, halimbawa, alam natin lahat na tagito si BBM yung presidente. Okay, magkakaroon ng election sa US, 'di ba? Next month or this month yata. So, yun. So, public information yun. Pero pag sinabi ko na, oy, meron kaming customer namin yung isang sikat na artista, tapos binigay ko yung name niya o yung contact information niya. So, yun, data privacy na yun. Bawal yun. So, good question. Good question, sir. Actually, merong concern din. Hindi ko alam kung nandito rin yung company na yon. So, ang ginawa ng driver, siguro alam niya, isang TNVS, meron siyang nasakay na isang magandang artista. Dahil nagandahan si driver dahil medyo manyakis ng konti, sorry for the word. Kinuha niya yung data nung yung telephone number, di ba? Nag-text sa inyo. So, ayun yung reason kung bakit nagbago yung TNVS na nung kanilang application. Okay, kasi dapat binibigay yung telephone number. So, ayun yung mga sensitive information. Okay, so, hindi ako mag-ian sa SPI, API, dito data privacy. Ito, course, pero I-guess yung gusto kong sabihin. Okay? Salamat mga sirs. So, next, CIA triad. So, confidentiality, integrity, hindi na discuss. Basta meron triad sa security. So, ayun yung kailangan mong i-follow. So next, cybersecurity. So protection of cyberspace and use of it against any sort of crime. So yun pala. So for cyberspace lang pala yung cybersecurity. So pag naging digital na, doon naging cyber. So yung physical, part ng information security. Yung cyber, part din siya ng information security. Okay? So practice of systems, networks, programs, from cyber attacks to accessing data. So yung may marites, changing of data. So ayun yung integrity, destroying sensitive information. Okay, extorting money from users. So ngayon, ayan, kalat yung scams. So ayan, kasi natigil ang Pogo. So ngayon, yung mga Pogo practitioners na tawag doon, Pogo personnel, ngayon, scam na sila. So change of career. So masabi ng yung scammers. So yun. Again, hindi ako nakakatawa na nakakatuwa. Bakit kaya? Di ba, nakaka-receive na kayo ng kung ano-anong text, tapos nakasuot pala PLDT, Converge. Talagang eksakto pangalan ng ng company. So yun yung sa BDO, GCash, highlight ko na kahit Paymaya. Pero yun, we must be vigilant kasi kahit pa na nakasulat doon sa yung mismong link, dapat titigan ng users natin. So, paano ba natin sila kaya kailangan yung awareness. Sabi nga, everyone's responsible. So, ethical pa, moral. Kailangan bang i-train ko yung mga users ko? Opo. It's your moral obligation. Though hindi siya legal obligation, kasi pag nahack sila, sabihin nyo, valid po yung transaction eh. Dapat yung ganun yung normal sagot ng mga bangko. Okay, so, it's your moral obligation to teach them. So, hindi requirement na ibigay sa balik yung pera. Pero kailangan turuan mo sila. So natutuwa ako yung mga bangko at least meron na sila ngayon proactive approach. So nag-ano sila sa mga commercials,
Meron pang ito, meron actually dati kay Ramon Bautista, tawag ako sa Wigel, kay Ramon Bautista. So, nakalimutan yung pangalan ba, RCBC ba yun or Security Bank? So, and okay kasi public information yun, so pwede ko magitin yun. So, yun. So maganda yun kasi inaano mo yung mga tao na maging aware sa security. Okay? Interrupting normal. So, ito yung DDoS. Again, highlights lang to. Okay, so next. So, let's go to the nangalati na ako ng oras ko. So, let's go to the actual presentation with InfoSec and cybersecurity teams. Okay, so merong 6 na colors. So, 6 na colors. So, we have red, yellow, blue, orange, purple, tsaka green. Okay, so dati meron lang 2, red tsaka blue. Ngayon 6 na. Okay. Actually, mas dadagdag pa, meron pang 7, tsaka pang 8, tsaka pang 9. I-discuss natin ito isa-isa. Okay. So, ito tayo sa normal colors. So, blue team. So, the blue team is known as defenders. So, this consists of security professionals who have a full picture of the organization. Their function is to defend the organization's critical assets against any threat, internal or external. So, sino itong mga tayo? Mga network engineers, mga developers, dapat. Sa developers. Kasi dapat yung code natin ay, nakaka-withstand ng attack. Okay? So, ayun yung normal na, actually, mamaya magkakaib pa siyang color yung dev Pero ngayon, ako muna as defender na dev. So, nag-defend tayo. So, firewall engineers, network engineers, DBAs. So, dapat hindi basta-basta nakakapasok sa database. So, sila yung same blue team. So, the defenders. They have full understanding of the business objectives. Okay? And the SO mo, yan. So, sila yung blue team. Okay? So, blue teams are done to establish security measures around all of the organization key assets. Yan. So, klaro-klaro. So, pag kami responsible, kung sino yung gumagawa siya responsible. So, yun. So, klaro-klaro na ang trabaho nila is to take security measures. Pag hindi niya nagawa yun, nananagot siya. Okay? Defensive started by identifying the critical assets. So, kailangan identify. So, ito, kapatawa rin ako parang joke. Question, may mga network engineers ba rito or sysadministrators or architects? System architects, mga system architects ba rito? Siguro, sana meron. Kung wala, okay lang. Okay. So, yung gusto kong sabihin dito is tawag dito. Alam nyo ba kung ano yung mga assets nyo? Do you have an inventory of all your assets? So, how can you protect something that you don't know? Tama po ba yan? So, yun pala yung first, kailangan pala na-identify. Okay, so, kailangan meron kalistahan ng assets. Okay? So, next, they can then completely assess and identify potential threats against assets, vulnerabilities, those threats kasi exploit. Okay? Blue teams can produce a plan of action. So, kaya meron tawag rito, meron ng vulnerabilities. So you have to take a plan of action. There's ulitin ko, hindi mo naman kailangan ma-solve lahat kasi hindi man humanly possible na ma-solve mo lahat. Pero kailangan may plan ka. So halimbawa, meron akong 1,000 vulnerabilities. So yung first 300 yung high, next 200 yung mga medium, tapos yung karamihan ay low. So ano unahin ko? Kasi hindi ko kaya i-solve lahat. So i-prioritize ko yung high vulnerabilities ko. Okay ba yun? So yung trabaho ng blue team. Kaya pwede sila managot, kasi dahil kung di nila na-solve yung vulnerability, ibig sabihin, they did gross negligence. Kaya may plan. Okay. So next, red teaming. Ito yung karamihan na gusto ng mga tao. Hacker ako. Okay, so yan. So ang trabaho ng red team is to simulate the threat actor. Yan, nakakatawa. Actually, gusto ko yun kasi developer ako dati. So, again, hindi ko nakikwento todo kung paano napunta ako from developer to security. Pero, ayan yung number 1. So, maging ethical hacker. So, the trabaho na is find weaknesses on the system. Weaknesses can be technology, people, and physical locations. So, ano maganda example na ito? Meron akong nakita company dati. Okay? Yung server room nila, may server sila. Galing, may server sila. Mamahal yung mga servers nila. Pero yung server room nila, kaya kong masukin yun. Yung normal na pintuan lang, yung kahoy. So, lagyan yung mga servers doon.
So, kaya hindi ko siya inaano dahil, alam mo, mahirap makapasok sa firewall mo, pero pag pumunta pala ako direkta dun sa opisina nyo, pwede ko pala siyang pasukin. Tama din. So, yan. Okay. And hindi nakakatawa, pero totoo yan. Locks are for honest people. Tama? Okay, so yun. So yun yung red teaming nga. So, may physical aspect siya. May technological aspect, so SQL injections, yung mga ito ngayon, merong recent na vulnerability sa SSH. Nakapag-update na ba kayo na SSH? Lahat alam ko developers, I know you know SSH, di ba? So, kung hindi nyo alam SSH yung SFTP. So, nag-FTP kayo ng code nyo sa production or sa staging or sa ano man using the SSH protocol, SFTP. So, matagal, meron ng recent so you have to update. Okay, just security digitally. Yes, sir. Okay? So, yan. So, the red team is adversary of the blue team. So, kung hindi nyo pa alam. Pero ako alam kung alam nyo na yan. So, red versus blue. Whose goal is to prevent attacks in the organization. Okay? Red teams are great definition to blue teams. Bakit? Kasi ito naman nagtanong sa akin, bakit hindi nila i-patch na lang kagad? Ba't hindi na lang ito? Ba't kailangan may VAPD pa? So, mahirap mag-patch kasi kung hindi mo alam kung ipapatch yun. Naging excess pa yan. So, yan, hindi mo mag-reason kung ba't kailangan ng VAPD. Kasi parang karpintero lang yan. Sabi mo sa karpintero, may sira bahay ko. Ayusin mo. Kung sabi sa karpintero, saan po yung sira? Tama, di ba? So, yung trabaho ng VAPT team pala, ng red team. Ituro ko nasan yung sira. So, ito po, nandito sa bubong, doon ko sa, malapit sa banyo, yun po yung sira. So, yun yung trabaho ng red team. Okay? So, yan. So, organization governance hire an external red team to engage their defenses. Bakit kaya? Pero meron kasi alternatively, it is also possible to maintain an in-house team. Okay, so, pwede rin naman yung in-house na tawag mo rito na VAPT team. Pero ba't kailangan mo ng external? Ano difference ng internal sa external VAPT? Can I get a raise of hands or a chat, something? Very good. Internal for you. Sir Raymond yan. So, good. So, yan. Kasi yung internal, again, hindi ko minamalit yung internal na VAPT. They may have the best VAPT specialist sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Pero the fact is you have two different teams, okay? So, nag-ano. So, yung internal ay yung first step mo. Pwede kasi maging bias yung internal, di ba? Diba sabi ko, may vulnerability. Kaso nandun na yung audit. Nandun na yung BSP, nandito na yung PCI DSS, nandito na yung SOC compliance. So, mangyayari, napasa na lang ng VAPT team. Naman ng internal. Pero yung external, i-validate yung ginawa ng internal. Okay. Tapos pangalawa, expertise. Kasi, again, if you have the best VAPT practitioner sa buong Pilipinas, sa company nyo, okay yun. Pero if you don't have that, so kaya nag-hire ka na external. Kasi yung external, they have the capability, and ayun ang assumption, lalo pag cybersecurity firm talaga, ayun talaga yung focus nila. So, mas maganda yung magiging result ng test nila compared sa internal. Okay pa, Sir Raymond? Good. Ayun, Sir Raymond, ako. Again, if gusto ko sana magbigay ng something para kasi sa mga sumasagot, Sir Raymond, ay mga nauna pa, siguro i-ano ko na lang yung panin ko na lang kila Softcon yung names ng papadala namin. So, I'll have something, siguro t-shirts from Sitesfield. So kunin ko lang yung mga active sa chat. Thank you Softcon. Okay? So next, yellow team. So dito pala tayo, yellow team pala tayo. So yellow team is the application builders. Wow, yellow team pala tayo. Okay, so sabi na ikaw ay dilaw. So these are the people that build and design software systems that make businesses more efficient. So tayo pala yun, so yellow team. Okay. So builders need to be included as part of information security. So yun pala yun. So kasi karamihan ng developers, iba yung thinking. Actually, discuss mamaya yan sa secondary colors. Kasi ang trabaho ng yellow team is to build. Okay? Minsan, again, hindi naman palagi. Vulnerable application, tama Sir Brent. Sorry, Brent. Malalaban ng mata ko. So, nakasalamin na.
Yes, Sir Brent. So tama. Bakit? Kasi dahil ang objective ng developer ay mapasaya si product owner. Tama? Hindi na mapasaya yung security team. Ang question, may security team nga ba kayo sa kumpanya nyo? So yun. So, ang trabaho niya ay makapag-release on time. So, nangyayari, we have vulnerable applications. Okay? Dev din security na. So, sila rin yan. Okay. So, yun yung problem. So, kailangan magkaroon ng change of mindset. Okay, so di-discuss mamaya ni April Wright yan. So, since April Wright, mamaya. So, next slides. Okay. So, developers' focus is functionality and make it as functional as quickly as possible. Agree ba kayo rito? Tama, di ba? Dev din ako so alam ko na gano'n tayo, di ba? Basta gumana. Wala na mabasa ng code ko eh. So yun yung again, alam ko naman na gano'n yung thinking natin, di ba? Patch na lang natin yung next time. So yun yung normal na nangyayari. Okay, so masabi works for all users and stakeholders, developers the PC because they're done their job perfectly. Developers never know or really think about it if they done something in security and it's pointed out to them. So yan. Bakit? Kasi yung developers daw, meron daw tayong ego as big as a universe. Agree ba kayo dyan? Developer din ako eh. Yeah. Ayaw mo kinokorek ka. Ay, tama ako eh. Tama yung code ko. So yun, so ayun. So yun, wala, kailangan natin ng open mind. Yan. Yellow team versus red team. Tama saan? So yun yung kailangan pala natin. So kailangan natin we have to work with the red and the blue team so para maano natin yung ating security ng ating applications. Okay? So next, so let's go to the sinabi ni April Wright. Sino ba si April Wright? So nagkaroon siya ng paper ng Black Hat 2017. Okay? So sabi niya, orange is the new purple. So anong ibig niya sabihin dito? Actually, pinakamaganda na sinabi niya dito, yan, there's a gap in the mindset of software builders and security teams. Okay? So, kasi yung thinking ng developer again is functionality. So, sinabi ni April, but wag ibahin natin yung color ng yellow. Lagyan natin siya ng security. So, pinagsama-sama yung primary colors, nagkaroon ng secondary colors, ito na sila. Okay? Amen. Salamat, sir. So, ito yung secondary colors. So, yung unang color yung purple team. Okay, so, si Barney. Okay. So, the purple team is yung ng blue tsaka red. Okay. The trabaho niya is to have red team's offensive capabilities and the blue team's ability to respond. Okay. So, integrate yung defensive tactics security controls. So, bakit maganda siya? Kasi nakapag-facilitate siya ng alam ng red tsaka yung yung mga hindi alam ng blue, same thing yung alam ng blue papunta sa alam ng red. Okay, so dahil doon, meron siyang both defensive and offensive na mindset. Okay? So yun, so yun yung purple team. So ito, your goal is neither to attack nor defense. It is to enhance organizational security as a whole. Okay? So ito, yung last bullet point naman dito, ideally, the purple team shouldn't be separate team at all, but rather permanent dynamic in the red blue team. So kung meron kayo purple team, mas okay yun. Pero kung wala, basta kailangan meron kang, kasi paano ba? May pinagtrabaho din ako dati, magaling siya na red teamer. Magaling na red teamer. So actually sikat siya dito sa atin. Okay. Kaso tawag ito, hindi siya ganun ka-fluent dun sa blue team yun, sa defense side. So, nangyayari, hindi nasusunod yung mga sinasabi niya. Full stack. Security researcher. Parang ganun, sir. Parang full stack security researcher. Tama, sir. So, yun. So kailangan may alam ka ng konti because you have to speak the language. Para mag-example, pag business analyst, di ba? Business analyst, trabaho niya kalahating technical, kalahating business. Yeah, business analyst. So, ganito rin dito. Kalabawa yung red teamer, substance vulnerability, tapos sa'yo i-fix nyo. Di alam na kung gaano kahirap na kailangan yung gaano ka complicated yung fix. Lalo na kung halimbawang maraming mga systems na maapektuhan.
So yun yung kailangan ng kulang ng red team. So ganun din yung blue team. Hindi mo alam ng blue team kung secure sila. Gawa-gawa sila ng firewall rules. Develop ano ng system, nag-administer ng system ng Linux systems or ng Windows systems. Kaso di naman nila verify kung tama siya kasi wala naman sila attacker mindsets. So ayun yung silbi ng purple. Okay? So ulitin natin sa review. We have the red, blue, tsaka yellow. Ayun yung primary colors. Ngayon, meron na tayo pang-apat, si purple, si Barney. Okay? So next, we have the green team. So yan. So ito na yung yellow plus blue equals green. Okay? So their primary focus, the green is vital role in improving collaboration between the blue and yellow teams. The green team consists of ongoing structured interactions with the blue and yellow. Their primary focus is to enhance code-based and design-based defense. Wow! Diba? High-tech. Okay. So, ayun yung trabaho ng green team. So, yung yellow, pagka pwede mo siya i-convert to something, to more of a defensive stance, green team na ang tawag sa kanya. So, yung mindset ng green team is to enhance code base. Okay, kung pwedeng, isipin mo halimbawa, meron ka junior developers na yellow, again, ano lang to, ito yung practical example. So, meron kang yellow pa lang, tapos yung green, sila na yung mga senior developers mo. Sila na kasi nag-iisip ng, ay pwede ako atakihin sa ganito. Ay pwede pala to. So, ayun yung mga normal na ginagawa ng green team. Kasi meron na silang security mindset. Actually, meron pa nga akong, so kailangan, sige, question again, I know I have only 50 minutes. Tawag ito, lahat ba ng input sa code nyo bina-validate nyo? Fix what you see. Di ba? Yun naman normal talaga naman, Sir Jonathan. Kung ano yung nakikita mo lang. Pero yung input validation, so yan, naging ano rin ako. Lahat ng bagay input kasi. So, yan. So, very good, Sir Romel. Actually, yun, Sir Romel, very good, very honest. So, ano normal? Actually, may client din kami, normal to. Ito, question. Ito lang yung hindi nyo ginagawa kasi developer din ako, so guilty rin ako. Nag-validate ba kayo ng file upload? Bina-validate ba yung file? Masalamat, Sir Cedric. Pero ayun, tanong ko sa ano, bina-validate pa yung file. Iba yung pag-validate ng file ng ano, iba yung kasi yung file na tingnan mo, ay exe, hindi pwede. So, iba yung kasi, siyempre, yung pinaka-worst, good, better, best, yung worst, yung bad, dinalidate lang yung extension. O .exe, .pdf. So, pwedeng baguhin yung extension na. So, yun yung first. So, baka yun ang binavalidate nyo. So, pag ganun, bad yun. Okay. Hindi kasi magkasasaw yan. So, yung next, ito yung validation tawag, yan ako yung mga gaano. So, next, so bad yun. Yung good, titignan mo yung content type, yung file type. Diba, yung MIME type, diba yun? Developers ka alam niyan. So, ayun yung next na binvalidate. Hindi extension ha. May kilala ko developer, extension yung na-validate. Tapos next yung ito, yung MIME type. Okay. So, yung MIME type, ayun yung kasabi, kunwari, ano siya, text plain. Diba? So, halimbawa lang. Okay. Pero hindi pa yun yung good, hindi pa yung better. Yung better, kailangan, titingnan mo yung laman ng, tawag rito, yung laman mismo ng file. So, alam niyo ba na merong signatures yung bawat file? Wala kami budget yan. So, may signatures yung bawat file. Okay? So, malalaman mo kung totoong PDF siya kung titingnan mo yung signature sa loob. Kasi anyone can magpanggap eh. So last but not least, yung magkasasabi nila, nalagay ko pa ginagawa ng Facebook or ng ibang mga nilalagay pa sa isang temporary storage. Tapos fina-flatten. Okay. Tama, alam niyo yan? Ginagawa ba ng mga developers yun? Yan. Tama, yan ba yung ginagawa niyo? Kasi mga nagkasabi na nag-validate sila ng file. Hanggang second lang. So yun, nag-lecture na rin ako. So tama na. So fina-flatten niya yung file before i-upload. Di ba nakita niyo sa Facebook? Parang iyan mo na parang nasa quarantine. So yun pala yung best practice. So yun, kaya maraming na-hack dahil doon. Maraming bangko, maraming na-hack dahil doon. Hindi ko na mapanggitin yung mga pangalan ng mga bangko. So nag-gets nyo yung sabihin. Pero yan, ito ako na, we're very honest. Salamat, Sir Nestor. So, yun. So, again, kukunin ko yung mga names yung mamaya. Yan, very good yan. Yan. So, very good yan. So, hindi extension, hindi yung file type. Second, yan. So, merong nasa loob yung signature.
Ayun yung third. Tapos yung pang fourth is yung kina-quarantine. Okay? So ito, essentially green team improves the detection capabilities of the blue team while securing the systems with the yellow team. Again, meron pa akong 5. So yung minutes, 10 minutes na lang. So diretso ko. So orange team. So ito yung mga kahel. Mga kahel. Ang trabaho naman nila ay gitna ng red tsaka ng yellow. Okay? Sa goal, the orange team is to improve the security awareness of the yellow team. So bakit? Kasi tinuturuan sila mag-atake. Okay? Nasa Paymaya ako, kahit nasa Swapo Labs ako, si Sir Carlo, tinuturuan ko sila paano mag-attack. So bakit kaya? Sabi nila, ba't tuturuan parang may sayad ka, may toyo ka. Tuturuan mo silang i-hack yung system natin. Hindi ko tuturuan para mandaya. Tuturuan ko sila paano i-hack dapat yung application na ginagawa nila. So tayo mga developers yun. So yung yellow should be upgraded to orange. Sabi na orange and yung purple. So kailangan marunong tayo mag-atake. Okay. Hindi naman singgaling ng mga pinakamagaling na VAPD providers, pero at least alam natin yung mga normal, SQL injection, cross-site scripting. Normal din yun, yung blacklist versus whitelist. So marami akong kilala na company na naka-blacklist sa kanilang validation. So yan. So pag-isipan nyo mabuti yan. Okay. Alam ko wala na akong oras, pero nag-gets yung gusto ko sabihin. Kasi karamihan ng mga greater than, less than sign lang daw yung yung inaano din na validate. So hindi totoo yun. Kasi pwedeng magpalagay ako ng NLT na validate ba yan? String yan, di ba? It's the same thing. It's greater than sign. Less than sign. So pwede na. Nakapasok ko system nyo. So ayan, gusto ko sabihin. So yan, kaya pag-isipan nyo yung blacklist versus whitelist. Okay. So again, sorry madali ako. Okay, so yung orange is kita ng red tsaka ng yellow. Orange team can help the yellow team think like a hacker. With this mindset, the yellow team can spot security bugs. So think like a hacker. Okay, so yun yung kailangan natin gawin. Okay. So, na-anim na. So you have yung primary colors, red, blue, and yellow. Then we have orange, green, and purple. Okay, so tandaan yan. Okay, so ito yung gist ng usapan natin. So we need to update our developers to either yellow or to either orange or green. So we must be vigilant. Sabi nga ni Sir, kailangan secure development yung ginagawa. Tama, for you, tama, agree. Kaya reason, you cannot catch a criminal if you don't know what the criminal does. So sinabi ni Kevin Mitnick, you cannot catch a hacker if you don't not think like what. Okay, so kailangan alam mo kung ano ginagawa nila. So very good, Sir Cedric. So bigati Sir Cedric, ay release up papay sa soft call natin ng comment. So good. Okay, so last color. So may 6 na colors, may nasa gitna daw yung white, yung mga know-it-alls. Nasa dito sa third bullet point, they are all knowing neutral third-party individuals who set the rules of engagement. So sila yon. So sino itong mga to? Sila yung governance team. So sila yung mga gumagawa ng policy, sila yung mga nag-check, so sila yung management, so white team ang tawag sa kanila. So alam niyo naman yung summation of all colors is equals to white, not black. So yan, summation of all colors is white. Ako rin nung bata ako, kala ko black, pero kahalo-halo mo yung colors, hindi pala white pa. Alam ko yung mga UI naman dito, so alam niyo yan. Okay, tama sir. FFF. Salamat sir. Good. Okay. So ito yung ano color. So yellow, sila yung mga architects. Orange, sila yung nagtuturo sa yellow team how to do attacks. Okay, and how to prevent. So yung prevent sa green team. Red team offensive, purple defensive siya at offensive, gitna siya ng blue tsaka ng red. Yung blue yung depensa. Yung green nagbabasa ng code. Okay, so klaro. Tapos yung white yung nasa gitna, compliance. Okay, so may natutunan po ba? Can I get a yes or no? Salamat sirs. Salamat ma'ams. Okay, so meron pa bang other colors? Sir, meron pa. Pero question mark siya kasi dahil ibang libro lang yung kasabi na may mga other colors pa. Yung 6 o yung 7 na binanggit ko kanina ay yung normal colors. Pero meron pala 2 sa ibang mga references. So may tatawag daw na black team. So yung black team, sila yung physical security. So sila yung gumagawa ng ng mga padlocks nyo. So yun mag-it sir kanina. So yun lang sa akin ka na lang nag-lock picking kami. So yun. So salamat Sir Nestor. So nag-lock kasi kailangan din yun. Bakit kailangan yun? Kasi yun, sabi ko may server area ka, server room ka, tapos ayan,
Kahit sino pwede pumasok. So, useless yung server room. The color room mas minute winning. Elegant na 20. Salamat po, salamat. Okay? Next yung gold team. Okay, so yung gold team, gold sila. So, sobrang gagaling nila. So, simulated theoretical tabletop price simulation. So, ito yung mga nasa war room. So, halimbawa nangyari na incident, nahack na kami. So, magkakaroon dapat ng incident o war room. So, nandun sila. Sila yung mga decision makers. Okay, so, yep. So, ito yung, salamat. Very interesting. Salamat. Okay? So, bitin. So, yun. So, any questions? So, saktong-sakto lang. Meron pa akong 5 minutes to spare. Gold yung nasa top. sorry. Pero kasi kulay white kasi gold yung parang specific ang nangyayari lang pagka halimbawa nagkaroon ng incidents. Pero with that, any questions? So, open yung floor. Hello. So, thank you, Sir Benji, for that fun presentation. So, pwede na po tayo dumirekta sa question and answer portion. So, we have our first question here with Miss Danica. With Philippines being one of those countries that has rampant cybercrime, how would you encourage private and government sectors to invest more in cybersecurity? What would be your best advice? Very good. Actually, sa to lang, actually nakakalungkot pero security kasi tingin ng lahat ng owners is dagdag gastos. Expense talaga siya. Which is totoo naman. So how can you make it more, kasi ang ating owners ay more of profit, diba? Dollars and cents. Okay. So, if you can push the management na security is not just pampatagal, lalo sa dev, or di ka panggastos lang, magkaka-profit ka dahil dito. Ano maganda example, sabihin ko, pag nahack ka, nahack yung isang restaurant chain, hindi natin mabagitin yung pangalan. Ganito, na mawawalan ka ng customers dahil nahack ka. So, that I think that's how you convince the management to invest in security. Same din sa government natin, lalo na ngayon, inevitable, we have na-rampant yung war na yun, lalo sa Middle East. So, tayo rin, magiging pawns din tayo, di ba? May West Philippine Sea at Chuchu. Hindi na ako magtutuloy doon. Pero yun, yung World War II will not just be a fight between bullets and tanks. It will be a fight in the digital space. So kung malalaman ng government yun, actually, nag-invest ng government natin, don't get me wrong, they're investing in cybersecurity. So, kailangan lang ng konting push pa. All right. Thank you for that, sir. And another question coming from Chris. What are the possible reasons bakit ngayon nagagamit na ni hackers ang legit network to send smishing? Sige. Ayokong magbanggit ng baka mademanda ako. Pero yun, may mga open kasi na mga networks, na yun, na nagagamit talaga nila. So mga third party. Alam niyo naman siguro yung may mga alam naman developers na meron tayong diba, SMS gateway. So kailangan lang i-mask ko lang yung kailangan i-mask ko lang. Kasi minsan may kasabwat talaga sa loob para makuha yung specific number niya. Without naming names. We understand, sir. And for our next question, coming from Ms. Colleen, what cybersecurity investments and strategies from other countries that the Philippines could adopt? Are there specific laws we should consider implementing or add for better mitigation? And yung laws, siguro again, patay ko okay naman yung law natin. Kaso nga lang yung IR kasi nagbabago. We have the Data Privacy Act, which is very good, pati Cybercrime Act. May mga mali lang doon, may crackling lang doon, na sana binago na nila. Alam niyo yung crackling, yung chicharon. Hindi ko lang alam yung search again. Lagi nakakatawanan yun. Okay, nasa batas natin yun. So, yun. So, siguro okay yung batas. Siguro we need to have experts in yung implementers, so yung DICT side, yung NPC side, na talagang technical, na they can have implementing rules and regulations na tama. Kasi dahil, syempre, again, politicians yun nandun sa loob, di ba? So, they don't, again, without demeaning their technical capabilities, they don't know what they're talking about. Sorry, tama, di ba? So, mas maganda yung mga experts yung magkasabi. So, nandito sa SOFCON kayo experts. So hopefully, maging part tayo ng solution. All right, sir. And for our last question, coming from Ms. Rachel, given the increasing cyber threats, what steps should digital banks take
to safeguard our sensitive information and ensure our financial security? Very good. Actually, nabanggit kanina yung compliance is the key. Si Sir, nakangawin pangalan kanina. Pero yan, maganda yung sinabi ni Sir kanina yan. Si Sir Raymond. So, syempre, we cannot, there's no, pinagkakatiwala mo yung data mo eh. So, pag pinagkakatiwala mo yung data mo, parang pinagkatiwala mo yung, sorry, magkano ako, cheesy. Pinagkatiwala mo yung puso mo sa boyfriend mo. So, ini-expect mo na ingatan niya. O, di ba? So, same thing. So, ganun din sa pinagkatiwala ako. So dapat pinagkatiwala dito ako sa bangko, kailangan ingatan nila. So, ano yung pwede mong kunin sa bangko na talagang ingatan nila? So, you can ask for, ISO certified ba kayo? National Privacy, napa-BAPT ba kayo? So, ito yung mga pwede mo lang sa, parang boyfriend mo, di ba? Hindi ka naniligaw sa'yo. Di ba? Yung mga tanong mo is, anong trabaho mo? Di ba? So, basically, hindi mo kasi pwedeng, the banks cannot show you they will not show you kung ano yung security policies na meron sila. Kasi sikreto nga yun, di ba? Pero what you can ask is their compliance to specific standards or frameworks. So, all right. So, thank you, Sir Benji, for answering the questions. Now, in case, ang dami pang questions, sir, pero we don't have much time. So, guys, in case you have still question, please feel free to chat with our speaker on Meet. Open naman si Sir Benji. And of course, this is the end of our session. If you enjoyed this session, please give your rating and share your feedback about our speaker. You'll find the link in the chat box. So again, let's thank Sir Benji. Ayan, ang daming emoji sa inyo, sir. Love na love nila kayo. Thank you po. So please exit this session and click on to the next. Bye! Thank you po. Thank you. Thank you, everyone. Thank you po.